Yes, magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po ulit ang inyong kaibigan, si Roy Cipolito, dito lang sa Kaibigan Podcast. Maraming salamat po for tuning in again dito sa mga kaibigan nating mga mechanics, construction engineers, mga engineers kung saan dyan sa Saudi. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig. Siguro nakakaaliw o nakakatulong kami habang kayo nagtatrabaho dyan sa saksakan siguro ng init na lugar. Although siguro ngayon medyo malamig-lamig na dahil medyo parang winter na rin dyan eh. Pero maski na, mainit pa rin, malungkot, malayo kayo sa mahal nyo sa buhay. So pansamantala, kami muna ang kasama ninyo. Okay, mga kaibigan, again, maraming salamat rin doon sa mga friends natin from ano tawag dito? Yung Antarctica. Yes, mga kaibigan. Yung nasa Antarctica, yung mga cruise ship na nagpupunta sa Antarctica. Naku, mga kaibigan, alam niyo naman sa atin, sa ibabaw, sa gitna, sa ilalim ng barko, may Pilipino. Yes! Salamat po sa inyong pagkabayani dyan. Naku, pero huwag masyadong bayani ha, kasi alam niyo naman, pag masyadong bayani, ang bayani palaging patay. Di ba? So, huwag masyadong babait, masyadong martir. Totoo yan, ha? Huwag kayong pangiti-ngiti lang. Sasabihin, hindi nangyayari sa akin yan. Nako! Maniwala ka sa akin, madalas mangyari yan kaysa sa hindi. Okay, so mga kaibigan, ito habang nagbabasa tayo kanina dito kung ano pag-uusapan natin ngayon, banggitin ko lang dito sa mga tiga-Europe natin mga kaibigan. If ever na kayo ay nandito na o nag-i-immigrate, ito siguro pag-aksayahan natin ng panahon tong mga average height ng males ng mga Europeans. Okay. So, yung mga kaibigan natin dyan na alam nyo na, naghahanap ng AFAM, di ba? So, dito tayo magkakatalo. Okay, kung maghahanap kayo ng boyfriend o mapapangasawa na from Iceland, ang average height pala ng lalaki doon ay 181.8 centimeters. So, halos parang lampas na yun ng 6 feet. 6 feet po, o 6 foot pala, ganyan. So, matangkad pala tao doon. Okay. Punta naman tayo sa Norway. Ang Norway naman po ay 179. So, mga 5'11", 5'10 yan. Dito naman po sa Sweden, it's pretty much the same halos sa Iceland, 181.4. Yun sa Iceland is 181.8. At doon naman sa Finland, marami tayong mga Filipinos na nakakapunta na sa Finland ngayon. Ang average height pa na ng lalaki doon medyo short para sa mga binabanggit natin. 178. Ang 178 ho, mga nasa 5'10". Yan po yan. Doon naman po sa Estonia, matangkad ng konti dito. 180. Doon din sa Latvia, 180. Lithuania, 181. Sa Belarus po is 177.5. Sa Ukraine, ang lalaki pala ay 175. Medyo hindi pala matatangkad ng tao doon. And then Moldova is 175, Bulgaria is 176, Romania is 175, Greece is 178, Montenegro is 177, Albania is 174. Naku, sino na dito? Croatia 182, Serbia 180. Naku, hindi ko nakilala yung mga bansa na dito sa Slovenia 179. Hungary 177. Wait. Austria 179. Teka, sino ito? Czech Republic siguro itong isa. Czech Republic 179. Slovakia, yung dating kakambal ng Czech Republic, 181. Germany is 180. The Netherlands, yan po pinakamatangkad, ay 183. Average po ito, average. So pag hindi ka ganito ang height mo, palagi ka nakatangala. Yes.
Tapos sa Belgium naman ay 179, sa France 177, sa Switzerland is 178, sa Italy is 176, medyo maliit yung. Spain is 177, Portugal is 173, UK 177, Ireland 178. Yan po yan. So, kung kayo naghahanap ng AFAM, alam niyo na kung saan dito yung matatangkad. Kung gusto niyo naman matatangkad ang mga anak, kung makakapamili tayo dyan, alam niyo na kung saan hahanapin. Pero, again, hindi ho lahat ay nasusukat sa tangkad at laki. Di ba? Okay, so ayan. Isa sa nanon, walang kakwenta-kwentang fun fact para sa atin. Like I said, gusto lang ho namin na medyo pang maiba naman tayo ng kwentuhan. Yung bang nagtatrabaho tayo na ganyan, na naalala tayo ng mga kaibigan natin sa Pilipinas habang masarap ang buhay nila doon, tapos tayo dito naghihirap. Well, most of the time, naghihirap. At tawag dito, galito yan eh. Paano ba natin pag-uusapan dito? Oy, gusto nga pala natin batiin si Mama Rene Salud. Dito sa kanyang recently successful na Merdi Shihombing fashion show po na ginanap po sa Pilipinas in cooperation with the Indonesian Embassy for the Philippines. Nako, maraming salamat po, Mama Rene Salud, the advocate of Philippine fashion. Yan ho ang ating kino-congratulate po natin dyan for just being extremely creative sa pagdating po sa larangan ng fashion. At of course, hindi po matatapos po yung mga fashion events po ni Mama ni Rene kung wala po yung director na magaling na si Director Kata Figueroa po. Thank you po very much, Derek. Congratulations po sa inyong lahat. At nako, speaking of Mama, ito siya nung nakasama natin sila nung 1 year ago sa Venice. Sa aking number 1 dream job ever. Yeah, si Mama Rene Salud. Okay. Naunahan mo akong magpa-thank you Saka si sa iyo. Juliet ko yan. Ay, naunahan mo akong magpa-thank you sa iyo. Kasi bait ka din ng kapatid mo, the best friend ko, si Ellie. And when Ellie told me about you, I was so happy na, ay, meron palang makakaalala sa amin at makakatulong. Oh. Yun. And ako, Mama, thank you again for the amazing experience. And ako, ulitin namin ito, ha? See you in Sweden. Yes po, yan si Mama Rene Salud, ang advocate of Philippine fashion ng Pilipinas. Yes po, ako, thank you very much. At ito naman po yung isa sa one of the most strikingly attractive, beautiful young Filipinas po na nakabase po dito sa Europe. Walang iba po si Jen Olson. Olson po ito. Pakinggan po natin. Miss Asia Pacific International Student. I just want to say thank you to God, to my parents, to my leaders, and the Filipino community first, my auntie, to my national director, Jeff Frederick, and to all of the other supporters that I have. Yes po, nako si Jen Olson, nako. We wish you the best. Yes, mga kaibigan, nako. Maghahanap pa tayo ng makakausap dito sa ating The Kaibigan Podcast. Maraming salamat po again. Mga balita po, yung mga nasa Saudi po natin mga kaibigan, kung gusto nyo malaman kung ano po nangyayari po sa Pilipinas ngayon on the side, si VP Sara po ay she spent the night sa Congress po dyan, sa opisina po ng kanyang kapatid, bilang kung pakakaisa doon sa kanyang Chief of Staff na na-cite for contempt. So, andun po siya. Hindi po siya mismo ang na-cite of contempt, kundi po yung kanyang Chief of Staff na si Zulaika Lopez. Yes po mga kaibigan. At alam ko po maraming natutuwa ngayon doon sa ating mga sima na kaibigan dyan na
nabalitaan nyo na for sure at kinento na ng mga asawa ninyo na tumaas yung palitan ng dollar daw sa... totoong tumaas to sa laban po sa Philippine peso. Paliwanag ko lang po sa inyo ito. Paliliwanag ko lang po ito. Ito po ay realidad. Real talk po natin to. Good vibes lang. Pero kailangan po ninyong matutunan po na ito na yung pong paghulumalayo sa 1 peso, yung ating pera po na yan, laban po sa mga foreign currencies, ibig sabihin po dyan, naghihirap po tayo. Yes po, totoo po yan. And hindi po tayo dapat matuwa, lalo na yung mga buwan-buwan nakakatanggap ng padala ng magulang, kapatid, asawa, kuya, ate, syota, afam. Hindi po yan nakakatawa kasi sa totoo lang, nakakalamang kayo ng 1, 2, 3,000, 5,000 siguro, maswerte na kung 10,000. Pero yung after 3 months, tataas naman po yung bilihin na mas mahigit pa ho sa 10,000. Yes, totoo po yan. Ang ibig sabihin po kasi pag lumalayo yung peso, katulad nito, naging 59. Sabi sa balita sa atin is ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ito na yung pinakamababang palitan in the last 2 years. Which is totoo po yan. Ngayon, ibig sabihin po ng 59, mas mababa yung halaga ng pagod natin kaysa doon sa pagod ng mga bansa na gumagamit ng dollar. O yung nagtitinda ng items na siyempre in dollar pag import. So, andyan na ho yung lahat ho ng gasolina imported sa atin. At lahat ho ng makikita yung made in China, siyempre imported po yan. Ang mga importers po na yung mga binibilan, yung mga negosyante natin sa Pilipinas, lahat yan binibili sa China either in dollars or in renminbi ba yun, yung pera nila. Pero, ganun pa rin. So ngayon, ang gagawin ng mga negosyante sa atin, mamimili sila ng pera. Unari, kung sino dyan yung mga may dollar sa Pilipinas. So, mga palitan ng pera, pawn shop, mga bangko. So, ganun po yan ang ibig sabihin po niyan. At hindi po dapat tayong matuwa kasi sa totoo lang, lugi kayo. Hindi pa nangyayari yung tumaas, yung bumaba ang palitan. Pag sinabi po kasing tumaas, yun po yung papunta sa 1 peso. At yun naman mong bumaba, yan po yung palayo sa 1 peso. So mas malakas po yung perang peso natin nung 50 pesos to $1 kaysa doon sa 59 to $1. Okay? Hindi po nakakatulong po yan. Maniwala po kayo sa akin. Akala ninyo sige makakabili kayo ng extra. Panigurado bibili ng cellphone. Pero sa totoo lang, sa bandang huli talaga, hindi nakakatulong. Sa totoo lang po. Payong kaibigan lang po yan. Dito lang po sa The Kaibigan Podcast. Magbabalik po kami after a few reminders.
At nagbabalik po tayo ulit dito sa The Kaibigan Podcast. Ako, ano kaya pwede natin pag-usapan? At alam nyo kasi ganito, nung earlier part of the show natin before, mga unang episodes natin, meron tayong part na tumatawag tayo sa mga Facebook friends ko sa Messenger para sabihin na natin supresahin, na batiin, kamustahin, at kung ano-ano pa. So far, wala pa naman tayong nakakaaway. Pero hindi mo rin masasabi. Siguro subukan natin to. Kung sige. Tara, subukan natin to. Tumawag tayo somebody from Ateneo de Davao. Pero anong oras na sa Pilipinas ngayon? Hating gabi na yata ngayon. Pero sige, subukan natin. Tawagan kaya natin sa tingin nyo? Wag na, baka magalit. Kawawa naman. Lipat tayo ng iba. Sino kaya pwede natin kausapin? Oh, yeah. Habang naghahanap tayo na makakausap, batiin natin si acting legend, action star, Dan Alvaro. Naku, maraming salamat po sa inyo dyan. At ang kanyang butihing may bahay, si Eileen. Yes po. Thank you very much, Sir Dan. Napakabait po niyan sa atin. Si Dr. Jane Garcia. Yes. Good evening sa inyo dyan sa Pilipinas. Chen Calma from Italy. Wendy Olsen from Cebu City and of course in Norway. Magiging guest natin yan. Tapos si Mr. Rowan Iral, ang ating IT consultant. Ferdinand Uy, who just recently moved to Canada. Yes, ako. Tapos sino pa ba ito? Sheila May Esquera. Nako. Sino pa? Si Linjo from Siargao and then Sweden, of course. Russell Dionella. Nako, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Presi Wicoco, yes. Trixie Bautista, yes. Si Chef Jesse Poblete. Nako, maraming salamat po dyan. Fedic Teles, yes. Ito, subukan natin ng tawagan. Okay. Subukan natin tawagan to. Paano ba natin matawag? Yes. Let's see. Tiga UAE to eh. Yeah. Let's subukan natin ha. Sana hindi busy. Tatlong ring na lang. Baka nasa trabaho to ah. Last ring. Okay. Yung tinawagan po natin ito ay according to his Facebook page po ay isa siyang pastor sa isang charismatic group ba yun? We'll see. Okay. Ito pa. Batiin na rin natin si Direct Glenn Cuy Infante. Yes. Kung nanonood po kayo ng Rated K, siya po yung isa sa mga nagde-direct po ng ibang episodes doon among many magagaling na directors po doon. Mark Endradora, Christina Victorson, maraming salamat. April D. Si Ma'am Maribet Diaz of Live Productions. Naku, maraming salamat sa iyo, boss. Boss ko yan. Marnie Erickson from Sweden. Leia Lim. Itong si Leia Lim na ito, tawagin natin to ha. Ito na yung pumunta yung Filipinong animator na nagpunta sa London recently. Baka nasa London pa ito. Nako. Let's see. Palitan natin ang music. At baka magtampo ang ating mga friends para sa masyadong malungkot yata yung mga music natin ito. Yung medyo malakas sa panggising ng dugo naman ng konti. Yes, mga kaibigan, nagbabalik po tayo sa The Kaibigan Podcast, broadcasting from Stockholm, Sweden. Negative 8 po ngayon dito. Woo! Negative 8 pero negative 15 ang pakiramdam. So kung kayo po ay nandito sa Sweden, make sure na well camouflage. Hindi naman camouflage ang tawag natin dyan. Sabihin na lang natin na balot na balot po kayo dahil ang negative 15 po kasi talagang malamig po yan. That's one
times colder ng yelo sa ref natin sa Pilipinas po yan. Totoo po yan, ha? Kasi bawat 1 degree lower po yan ay ang ibig sabihin niyan 100% colder than, so yung zero kung kailan nagiging yellow ang tubig, yung -1 is 100% colder ng yelo. Tapos yung -2 200% colder ng 100% colder kumbaga ng -1. So patong-patong po 'yan. Ako. So masakit sa balat, mas mahapdi sa pisngian. So naglalagay ka dapat ng lotion, parang extra cover. Tapos pantalon at medyo sabihin na natin na kailangan talaga balot na balot tayo. Kundi magkakasakit kayo dyan. Hindi po yan biro. Tawagan natin ulit ang tika from Padua, Italy. Tawagan natin si community leader to eh. Sana sumagot. Hello. Hello! Ay, boss, busy ka ba? Okay lang. Hoy! Dimi. Hindi, kasi ganito yan. Live ka ngayon na na-interview ko ito. Dire-record natin ito sa kaibigan podcast natin, ha? Ano? Mangangamusta lang ako sa iyo kung kamusta ang Padua, Italy. Okay. Kamusta dyan? Ayos naman. Ano? Hindi ko na-get. Hindi, kasi ganito. Andito kasi sa part kami ng ating podcast na tumatawag ako sa mga kaibigan ko sa Facebook Messenger. At pansamantala nangangamusta kami. So nagkataon nakita kitang online. Sinubukan ko na kung hindi ka busy, pwede kang makausap for a few minutes. At magtatanong lang tayo kung anong good vibes ngayon dyan sa Padua, Italy. Okay, pakilala lang kita, ha. Mga kaibigan, ito po si Cecil Silva from Padua, Italy o Padua, Italy. Siya po ay isa sa mga community leaders po doon. Isa rin sa mga pinakauna na mga Filipinas na nakatira doon. O at least ang kanila, isa sa mga unang napunta doon. So, balik tayo kay Cecil. Cecil, kamusta? Ayos naman. Malamig ba dyan? Oo, first time namin na gantong kalamig ng gantong month. Aba? Normally, December nagsisimula. Pero ngayon, November, mababa na agad ang temperature namin. Wala naman yelo? Wala pa. Pero sa mga mountain, meron na. Ayun. Uy, Cecil, tanong ko lang sa'yo, saan sikat ang Padua, Italy sa buong mundo? Yes. Ano? Sabi ko, ano yung isa sa mga pinakasikat kung bakit kilala ang Padua? Di ba marami mga Filipinos nagpupunta dyan para magsimba once a month yata ba? Oo, kasi nandito si Saint Anthony. Kaya... Saint Anthony di Padua ba yun? Ano, di ba? Oo, Saint Anthony di Padua. Ano ba yung... Marami siyang Teka tayo. Marami siyang... Yes. Marami. Punta dito daw Ito ba si Saint Anthony di Padua nito? Yung katawan niya nandyan o diyan siya pinanganak? Paano, more or less, ano ba istorya nung buhay niya dyan? Kung bakit associated? Ano siya? Tiga Portuguese siya, actually. Aha. Ngayon, nung nag-ano siya, gusto niyang maging missionary, pinadala siya sa Morocco. Pero pagdating niya doon, nagkasakit siya. So, binalik siya, pauwi na siya ng Portugal. Yung boat niya na pabalik, nagkaroon ng bagyo. So, napadpad yung barko niya sa Sicily. Ayun. And then from Sicily, nagpunta siya ngayon, naglakad siya, nakarating siya kay St. Francis sa Assisi. Okay. Nung pagdating niya doon sa kay St. Francis de Assisi, pinadala siya dito. Oh. Dito siya sa Padua. Sa time siya sabay sila ni St. Francis. Pero ayaw ko kung nagpangita sila o pero yun yung inano niya. Pagdating niya dito sa Padua, magaling siyang mag-preach, magaling siyang magsalita. Okay. Kaya nung namatay siya, after 30 years siya, binuksan yung
tomb niya, yung dila niya fresh, hindi na bulok. Pero yung katawan niya lahat, bones na. Aha. Yung dila niya, yung more than 800 years na siyang patay eh. Kaya, nakikita mo pa rin ngayon yung niya, yung tongue niya naka-expose pa din. Pero maliit na siyempre. Oo. Natuyo na rin yun. So ibig sabihin niyan, yung kumbaga yung bangkay niya, andyan sa domo ng Padua. Nandito. Aha. Nandito sa Padua. Teka time, si Saint Anthony de Padua, patron saint siya ng para saan? Yung nawawala. Nawawala sa paniniwala o nawawala kang bagay. So, St. Anthony, tulungan mo sa makita ko yung gano'n. Aha. Medyo tanong lang ng pang lay person. Yung bang nawawalang asawa kasama doon? Pwede. Pagdasal mo kung naniniwala ka, but why not choke na? Teka nga. Teka. Oy, magandang tanong rin. Yung ba naghahanap ng mapapangasawa, pwede rin kaya kay Saint Anthony yan? Lahat. Pero most especially yung faith. Pag nawawalan ka ng faith, lumapit ka sa kanya. Kasi di ba si Saint Jude naman yung imposible? Oo. Ano siya, Okay. So, Cecil, nakita mo na yung sinasabi mong bangkay ni Saint Anthony na yan? Oo, kasi na-expose nila yun eh. Pagka every 25 years yata pag jubileo. Aha. Yung na-expose yung buto niya. Ang pila, nakita mo na yung Prato de la Valle. Mula simbahan hanggang Prato de la Valle. Naku po. Ang tao. Malaki ho yun na plaza. Malaking plaza ho yun. Hindi mga ilan libo kaya kasya doon sa lugar na yun. Malaki yun eh, di ba? Yan. Pinakamalaking prato sa buong Europe yun. Uy, kita nyo mga kaibigan kung gaano kalaki po yun. Isipin nyo na lang. Minsan pakikita natin sa video kung gaano kalaki yan. Uy, Cecil, matanong ko lang ha. Banggitin mo lang, more or less, ilang taon ka na yan sa Padua? Actually, dumating ako ng Italy noong 1982. Uy. And then, nag-stay ako sa Paris ng 2 years. Uy. Tapos bumalik ako 1988. Parang 3 years akong nawala dito. Tapos 88 bumalik ulit ako until now. So, total na nandito ako. Tagal na? Grabe, no? Oo. Nas ko, buhay na ng ibang tao yan. Parang na-intrapulata ka na yun. Napako na yung paa mo. Siyempre, bata pa ako noon. I was only 22 years old. Talagang sapul na sapul mo yung yung magandang panahon ng mga Pilipino dyan, Grabe. Konti lang kami. Yes, pero sa mga kamag-anak mo dyan, ikaw ba ang una o may mas nauna pa sa yung kamag-anak mo? Bali sa kamag-anak ako yung nauna. Okay. Tapos yung download na nang dahil sa akin, siguro mga 50 tao. Ang daming tao nun. Grabe. Wow. Kasi hindi naman lahat. Halimbawa, yung kapatid ko, yung asawa niya, yung anak niya. Oo. Yung apo niya, nandito na. Yung kaibigan ko, nadala ko dito. Nadala niya yung anak niya, yung asawa niya, yung kaibigan, mga apo niya. Networking talaga. Yung sasabihin mong nang dahil sa kanya, nandito siya. Yes. Yung dahil sa akin, nandito siya. Kumbaga, ikaw yung main sponsor or ninang. Parang ganun, na ikaw yung gumawa ng paraan para sila makarating dyan. Not necessarily kamag-anak, pero mga people na close to you. Sayang hindi kita naging ka-close nung araw. Sayang. Yeah. Pero, mga kaibigan matagal ko na rin yung kakilala si Cecil. At talagang consistent ho yan na mabait na tao. Isa ho yan sa mga nire-respeto po sa Padua. So, hindi ka na pwedeng kumbaga sa mga titulo sa lupa sa Pilipinas, ito ho yung mother title. So, hindi mo pwedeng... Hindi kasi, the reason din naman ang ganito yung if you could makagawa ng mabuti sa kapwa, why not, diba? Oo naman. Of course, the first line is your relative. Yes. And then the second part is the taong nangangailangan ng tulong, which I always saying to my daughter na
mas mabuting ikaw ang tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. O Ay. ikaw ang nagbibigay kaysa ikaw ang nangingi. Oo, mas mahirap po. Kasi Mas mahirap blessing- yung ano, no? Mas mahirap yung sinisingil. Kahit mas maganda na siguro yung maningil. Joke lang. Hindi kasi Saka kahit na anong tulong mo, may masasabi pa rin sa'yo. Kaya lang, sa sarili mo, alam mo naman na hindi mo ginagawa yung masama, okay, fine. oo naman. Hindi mo naman kasi mapipilis lahat ng tao eh. Okay. Kahit mismong kamag-anak mo. So, keep on helping na lang. Keep on doing good to others. Minsan nakakapagod. Kasi, biruin mo, 67 ako today, kaya Uy. kaya tumawag, babatiin mo akong happy birthday. Hindi, kasama na rin yun. Oy, happy birthday. Kita mo, yan. Hindi, kasi, alam mo, sa totoo lang, malamang tinuruan ako ni St. Anthony de Padua na yan. Kasi, talagang, nasa medyo matagal-tagal na ro. Di ba natatanda mo na isang araw, mga kaibigan? Nung isang araw kasi tinawagan ko siya, pero busy siya. Lusot. Lusot. Pero mga kaibigan, happy birthday ulit kay Cecil Silva. Nako, maraming salamat. Although in fairness, hindi lang siya ang mabait sa pamilya nila. Uy, di ba may mga kapatid kang madre? Akalaki ka naman ng puso. Hindi, I'll try to be good. Oo I'll naman. try to be Di ba may kapatid kang may mga kapatid? Ilan ba kapatid mong madre? Dalawa sila. Kita mo. Dalawa sila. Mas mabait pa sa akin. Nako. Kita mo. Pero mga kaibigan baka huwag kasi masyadong mabait. Baka naman ikaw ang itabi na kay St. Anthony dyan. Baka hindi ko na rin mabulok. Pasyalan nyo siya. Maraming saying dito sa kasi ang mga words namin dito, magkita tayo sa santo. Diba? Pag sinabing santo, it means ka St. Anthony yon. So yun yung saying na a saint without name. Tapos meron kaming Pedroki bar, which yun walang pinto. A bar without door. And then meron kaming yung Prato de la Valle, wala siyang grass dati, as in. A prato without grass. And then meron kaming isang part dun sa most important building, wala siyang pillar. Alam mo yung cut yung pillar niya? Yung kumbaga parang nakalutang siya pero hindi mo maintindihan kung paano hindi nalalaglag Yan ba yun? Hindi. So, meron siyang base sa itaas na pillar pero wala siyang pillar pababa. Kasi tinanggal siguro nila. Kaya madaing without dito. Kaya ito mo may Teka time, baka naman yung kagagawa niya ni St. Anthony rin, hindi naman. Hindi naman, okay. Ayun, kasi mga kaibigan po kasi sa Italy kasi sa sobrang tandaan na rin naman ng Italy, halos lahat ng lugar doon, historic, tsaka medyo associated sa miracle. Recently lang po, yung pinakabata tsaka kauna-unahan millennial na santo, ano ba tawag dito? Ika-canonize na, di ba? Ano mapangalan ng Italianong bata na yun? Hindi sa yun. Nasa Assisi siya, si Carlos Acuti. Yun. Pero, di ba, hindi pa, wala pa yung seremonyas, pero approved na siya bilang saint, di ba? Parang May Parang May ang niya. Yun, ang canonization niya. Para maging saint. Parang May. Ikaw ba, Cecil, nakapanood ka na nung canonization na yan? Oo, naka-attend ako kay Lorenzo Ruiz? Pedro. Okay, kalungsungod ba yun? Si Pedro pa Hindi, kay Lorenzo Luis kami naka-attend. Uy, wow. O, kita nyo, kauna-unang Pilipinong santo po yan dun sa mga medyo hindi na nakakatanda. 1990s pa yun, di ba? Anong year yun? Nilibot ko na kung anong year yun Parang 1990s yata yan. Parang nag-aaral pa ako. Kasi alam ko nandun kami. Yung pangalawa, si Pedro Kalungsungod ba yun? Basta gano'n yun Yung sa Japan yun, di ba? Yun si Hindi, si Lorenzo ang sa Japan, Aha. Si Kalungsod sa atin. Mga ang pumatay sa kanya, kasama siya ng mga Spanish din Aha. Teka time. Sino yung si Lorenzo Ruiz yata yung santo na natatandaan ko na napanood ko yung parang pinikula o parang dramatization niya na yung mga karayom talagang tinuhog yung kanyang daliri na nakadikit sa kanyang kamay yung karayom nagmalalaki.
Siya yata, yun eh. Tsaka yung pinainom sila ng tubig, tapos yung tiyan niya iniipit. Oo, tsaka yung pabaliktad pa, kung ano-ano. Basta pinahirapan siya ng husto. Ayun po. Okay. Pero teka, time out. May alam ka ba kung nasaan yung katawan ni Lorenzo Luis o hindi nyo nakita? Wala, hindi na nakita yun. Kahit kay Kalungsod, hindi rin nakita. Okay. Hindi na nila nakita. Ayun. So, naku, malas na. Pero ito ulit, ano pang maganda... Ay, teka, time out. Sa pagkain sa Padova, ano pinaka sikat dyan na klase ng pagkain na yung parang... Ano ba tawag dyan? Padovesi ba tawag sa mga tiga dyan? Ano ba tawag? Ayun. Kasi meron din kaming mga... particularly, of course, Italian food naman, marami talaga eh. Oo. Ano na yung pasta, yung mga ano. Pero meron kami dito mga street food na tinatawag katulad nung, kumbaga sa atin, sandwich na na tremezzini. Tremezzini, oo. Meron dito sa amin, pinapainit nila, which hindi mo dapat painit yun kasi may mayonnaise yun. Kaya lang, gusto nila. Ba? At saka yung spritz. Ewan ko natikman mo spritz. Dito yung sa amin sa North. Aha. Okay to Ako napunta na ng Padova pero hindi pa ako masyado nakakaikot-ikot. Nakaikot na siguro ako pero hindi ko pa nakikita lahat. Pero maganda siya. Yun. May video ako dyan na may yung metulay na may ilog na maganda na ganun. So, wag kayong mag-alala. Babalik po tayo ng Padova very, very soon. Nga pala, speaking of Padova ulit, Madam, ano ang ating mga line-up na confirm na mga events natin hanggang next year? Kung meron ka ng alam na mga events na promote na natin ganyan. Wala kaming masyado. Nakalist lang sa amin panay religious activities eh. Meron kaming simbang gabi. Which, kaya na mag-uumpisa simbang gabi dyan? By the bishop, Oo, meron kaming simbang gabi. Yung simbang gabi dyan, yung Sabado ng gabi, gano'n yung gabi. Yung gabi mismo, hindi yung madaling araw, di ba? Hindi. Kasi masyado malamig yun. Tsaka hindi na kami makaka-attend doon. Tsaka mahirap siguro mamasahe rin doon. Magpunta-punta kung saan-saan ako, mahirap yun. Baka tayo... Tapos sa February, meron kaming naka-schedule ng presentation ng Filipino culture and tradition. Uy! Ano yan? Maganda yan February 9. Tapos sa April, sinulog na European sinulog. Which last Sunday ng April ata. Di ba nung araw ginawa na rin yan dyan? Di ba ginawa na rin sa Padova doon yan? Oo. Yun ang first time kong mapunta ng Padova, yung sinulog doon. Yun. Okay. So, yung sinasabi mong sinulog na yan, yung buong European ng mga Filipino, dyan gagawin yung... April yun. Naku, kaibigan, emergency lang to. Kailangan kong sagutin. Sige. Ituloy na lang natin, ha? Walang problema yan. Okay. Grazie. Bye. Ciao. Bye muna. Ayan. Okay. Mga kaibigan. Maganda ito. Like I said, salamat ulit Cecil Silva. Siya po yung pinaka community leader doon po sa City of Padova o Padua. Yun po yung nakikita niyo yung santo na nakikita niyo, naka-brown ba yun? Hindi naman siya yung may aso eh. Diba? Pero isa doon sa mga santo na yan dyan, meron kasing mga tours once a week para magsimba po dyan sa lugar na yan. Yung mga tiga Milan, Torino, basta mga malalayo ho yun. Pero, since kasi maganda karsada, so yung 300 kilometers, kaya ho yan ng 3 oras. Hindi ho katulad sa atin, yung 300 kilometers ay 12 hours na yun, yung papuntang Bicol or something. So, mahirap po yan. Ngayon, sayang, nabitin. Wala naman tayong magagawa. Pero again, maraming salamat Cecil Silva. Ano may natatanda ko? April pala. So, malaki posibilidad na The Kaibigan Network ay magpupunta sa April sa Padova para i-cover natin yan. Yeah! Yoo-hoo! Yes! Ngayon ko lang ho rin kasi po yung The Kaibigan Network po, umiikot po yan sa buong Europe po para ho pumunta sa mga activities po ng mga Filipinos. Kami po yung TV station ng mga Filipinos dito po sa, lalo na dito sa abroad, dito po sa Europe. So, kung kayo ay nasa Europe kayo, base kayo dito sa Europe, kahit saan sulok ng Europe dito, kung meron kayong event,
yung medyo malaki-laki lang, yung more than 10 ha. Sama kami dyan. Okay? Punta kami dyan. Imbitahan nyo lang po kami. Para naman hindi tayo ma-out of place. Baka mamaya lumitaw kami dyan. Tapos sabihin nyo, who you? Mahirap na yun, di ba? So, maganda yung may invitation kahit papaano. Okay. So, if any of you, o kung sino man po kayo, alam ko, isa na under negotiation pa, kumbaga, inaayos pa natin mga detalye. Uy, maganda, parang under negotiation. Parang ang galing, ano? We will be attending some events po sa Poland. Yes po. Naku, maraming salamat sa mga taga Poland po na yan. Pupuntahan po natin. Kasi, yung po kasi mga mainstream TV stations po sa Pilipinas, ang problema po kasi nila doon, aminin natin o hindi, very limited po yung kanilang airtime para ma-feature lahat. Kasi po alam niyo naman po doon sa mga malalaking TV stations sa Pilipinas, lahat po ng segundo sa bawat palabas po na open sila, kahit saan. Basta the moment na nag-open sila sa unang-unang palabas sa morning hanggang doon sa pinakahuling palabas sa gabi, lahat po yun ay kalkulado. By the second. It costs money po yan. So, hindi po nila kayang ipalabas kunwari yung mga events na, kunwari, yung mga sinulog, mga sports fest, Piyestang Pilipino. Hindi ho nila maipapakita yan kahit gusto nila, in fairness naman po sa kanila. Kung wala ho mag-i-sponsor. Ang ibig sabihin nung mag-i-sponsor, sabihin na natin, malalaking kumpanya kasi malaking pera po ang per second na advertisement po sa mga ganyan. So, ang ginawa na lang po ng ating investor na from Luxembourg, siya po ang namuhunan para magtayo ng kauna-unahan streaming TV station, kumbaga, dito po sa Europe. And hopefully po, kung matutulungan nyo po kami, sana na hanggang mag-Middle East tayo, o kaya naman hanggang mag-main yung Asia mismo, tsaka dyan sa South America, yung mga kaibigan natin na from sa Africa, lalo naman sa North America, kasi if I'm not mistaken, yan ang pinakamaraming Filipinos sa buong mundo. Lalo na sa States, 4 million or 5 million Filipinos ang andoon. So, maraming salamat again kay Cecil. Doon sa mga kaibigan natin, mga bisdak, mga daghang salamat sa inyong tanan. Uy, kala mo naman magaling magbisaya. Abangan niyo po kami. Most likely, andun po kami sa Padova, Italy sa 2025, April. Abangan niyo po kami doon at we will cover that for sure. Aayusin lang natin lahat yung mga detalye doon kung sino yung mga organizers at kukuha tayo siyempre ng press pass. Wow! Para sikat. Okay. So ayan po, magkita-kita tayo po sa April 2025. We will announce more details once the information is forthcoming, kumbaga. Naku, maraming salamat, Cecil. At, ito meron tayo kasing isang kausap dito na isang Pilipina. Malamang siguro ito, hindi siguro ito magpapa-interview. Pero, nagtataka po ako kasi minsan. Hindi ko pa napapakinggan tong message na ito, pero let's see kung anong sorpresa ito. Hindi ko siyempre babanggitin ng pangalan kasi out of respect and privacy. Gusto ko lang paliwanag sa inyo na there was one time na merong Filipino business po dito, yung Asian store owned by a Filipino. Tinawagan ko, kinontak ko, ni-reach out ko. Alam niyo po kasi mga kaibigan, to be honest, dito po sa Kaibigan Podcast, lahat po ng Filipino businesses na relatively sabihin mo na maliliit, we try to promote them for free. Yes po, totoo po yan. At ang katwiran po kasi ng The Kaibigan Network po kasi, hindi lang po sa Kaibigan Podcast, is bilang Pilipino, kaibigan, madalas tayo nagre-reklamo na hindi tayo nagtutulungan, wala tayong unity. Pues, kami na po yun. Yeah, okay, di ba? Pero, itong sinasabi sa yung Asian store na owned by a Filipino, nung tinawagan ko, alam niyo ko ano sagot? Sabi ko,
in-explain ko na, ate, we're like so and like so. At sabi ko, baka pwede kayong ma-interview. Yung magtatanong lang, mag-uusisa lang tayo, mag-iisyoso lang. Ate, ano ang meron tayo dyan? Katulad ba nung Pinoy Saver Smart? Uy, nako, yung from Pinoy Saver Smart, one time po kasi natawagan natin yan. And again, i-interviewin natin yan ng one episode po yan. Abangan niyo po yan. Babalik tayo doon sa Filipino store dito po sa Northern Europe po yan. Sabi niya, naku kuya, tawag na lang po kayo kasi pag malaki na kami. Alam mo, sa totoo lang po, nakakainis tsaka medyo stupid po yung ganun sagot. Paano kayo lalaki kung hindi kayo, no? Libre na nga, tingin mo tayo mga Filipinos, no? Puro tayo reklamo ng reklamo. Pag may naman tumutulong, ayaw naman. Pero pag naman may mga kaaway, walang tigil makipagsagutan sa Facebook. Di ba? O kaya sa social media na ganyan. Paano po namin kayo kinakausap? Hindi po para kami magtayo ng sarili namin tindahan. Yes, hindi po. Hindi ko linya yung yan. Tsaka, ang gusto ko lang natin, kunwari, katulad na, for example lang to, kunwari na lang yung Asian store na yun ay nasa Germany. Pero hindi po yun talaga nasa Germany, ha? Tinawagan ko siya, sabi ko, ate, we're like this. Okay? Mag-uusap lang tayo, good vibes lang. Wala namang masama doon, good vibes. Para ka lang bang, don't tell me, dito po sa mga nasa abroad, aminin nyo man lang o hindi, maraming tumatambay sa mga Filipino store. Para ho yan, sari-sari store dito pag nakita niyo yan. Pero nakakatuwa ho minsan kasi minsan may huntahan. Ang masaklap lang minsan, pag masyado na magkakakilala, dyan ay nag-aaway-away. Yes. Pero anyway, babalik tayo doon. Alam mo kung talagang sagot niya yung, Kuya, maliit lang po kaming tindahan. Paano nga tayo andito para kayo tulungan, umunlad? Kasi, pag umunlad po tayo o umunlad ng ating kababayan o umunlad ng ating kapwa, malaking ho yan, sabihin na natin, malaking nakakataba kumbaga ng puso na we were at least part ng success ninyo. At kung naman pong libre, bakit naman natin tatanggihan? Diba? Alam niyo mga kaibigan, hindi ko na lang babanggitin. Meron dito isang Filipina na pag umattend or kumbaga binanggit kayo o pinromote niya yung negosyo ninyo, regardless kung ano na yan, balita ko lang ha, hindi ko lang sure, 800 euro. Yun. So that would be under 50,000 pesos yata yan at today's rate po yan. Kami po libre. Alam mo, ang kababayan po natin minsan, tayo rin mga Pilipino rin naman ang pumapatay sa sarili natin. Libre na. Wala naman sigurong kapalit yun. Tsaka unang-una, ang sabi ko nga, pag-uusapan lang natin ng tinda ninyo kung ano mga pakulo ninyo na, Kuya, this coming December, meron kaming promo. Oy, Kuya, ganito, meron kaming sale ng ganitong panahon, 50% off, ganyan-ganyan. Tapos, alam mo yung mga mananawagan ka na, yung mga Filipinas na nakatira dito sa ganitong area, na abot kami dito, ganyan-ganyan, or nag-o-online kami, etc. Please contact us kasi ganito, meron kaming sale, etc. Pero hanggang ngayon, wala. Siguro mga nakakatatlo na tayong business na ganyan. At nalulungkot po kami kasi like I said, paano nga ito titawag na kaibigan network? Hindi po kaaway network o hindi ito kabit network as well. Naku, lalong hindi po yan. So, mabalik po tayo sa isang Pilipina na ito na alam niyo yung nagpapa-importante minsan. Minsan nakakainis kasi kumbaga dito po kasi sa mga guests po natin dito, yung iba lang ha, meron pa kaming almost 50 na interview na recorded lang kasi problema po namin dito, hindi kami makapag-live stream. Unang-una, kinakabahan ng guest. Kasi to be honest po kasi, karamihan ng mga guests natin, first time nila ma-interview. Paano po kayo gumagawa nitong Kaibigan Podcast? Para magkaroon ho ng platform na matuto yung mga negosyante, tsaka yung mga Filipinos na medyo gustong mag-improve o gumanda ang buhay, nakakatulong po kasi talaga ang public speaking. Yes po yan. Totoo po yan. And you could never learn it unless you practice it. So,
andito po kami para makipag-usap. At hindi po kami yung tao nakikipag-usap lang para mapahiya kayo. No. Hindi po natin yung gawain. Hindi po kami gustong sumikat at your expense. Or anybody's expense po yan, mga kaibigan. So, ito, pakinggan natin kung ano sagot. Kasi tinawagan ko na ito, sabi ko, ate, ito, basahin natin na. Sabi ko, pwede ba kitang ma-interview? Pwedeng palitan ng pangalan? Which is totoo po yun. Pero hindi ho ako mag-i-interview ng kahit sino man nang hindi ko kilala o na-research po kung sino yung original o yung kung totoong tao ito. So, paano ba natin masasabi? Kasi bawal po yan sa journalism. Yung bigyan mo ng pagsalitain mo ang isang tao na hindi mo rin kilala. Alam mo yon? Kasi mamaya kung ano sabihin yan. At ang tao kasing may tinatago, malakas ng loob yan manira or may magsabi ng hindi totoo. Pero, on the flip side po mga kaibigan, kayo po, kung gusto nyo mag-guest po dito sa amin, gusto nyo mag-open up, pwede kayong magbuntong hininga o humingi ng payo, okay lang po yun. At pwede ho natin, sa akin, pag kinontak nyo ako, hindi pwedeng hindi kayo magpapakilala. Hindi pwedeng hindi ko i-verify kung sino kayo. Kasi bawal po yun kami mag-report nang hindi namin kilala kung sino nire-report namin. Bawal po yun. Pero, wag ho kayong matakot sa amin kasi isang korte lang po ang pwedeng mag-utos sa amin na isurrender ang identity ninyo. At napakahirap po nun mangyari. Unang-una, kung wala tayong ginagawang masama, wala tayong pinaplanong masama, at wala tayong sinisiraan na tao, wala hong court at wala hong judge na papayag po na pilitin ng isang journalist na magbigay ng kanyang source. Yes po mga kaibigan, totoo po yan. Paano minsan di ba nasasabi niyo yung pag nagbabasa kayo o kaya yung sa mga balita natin sa mga mainstream media, yung according to our source. Karapatan po yun ng any journalist po yan na gumamit po doon. Hindi pwedeng pilitin kahit po ng presidente ng Pilipinas yung reporter na yun na ibigay yung source niya kung walang court order at kung talagang labanan po yan, pwede pa yan makarating sa Supreme Court. So, hindi ho ganun kadali po yan. Pero since na wala naman tayong pinag-uusapan na masyadong controversial, so hindi ho, kung ordinaryo lang tao magtatanong sa akin kung sino yon mga yan, hindi ko ho yan kailangan sabihin kahit sino. Okay mga kaibigan. Okay. So itong Pilipina na ito, ewan ko kung ano nakasulat dito ha. Tingnan na lang natin. Tingnan natin kung ano sagot. Kasi tinatanong ko siya, pumayag siya kasi eh. Tapos tinatanong ko lang kung kailan siya pwede ma-interview. Pero alam mo yung parang palaging busy. Naku, maniwala ka sa akin, hindi siguro. Anyway, let's see kung ano ito, ha? Hello. Hi, Mr. Royce. Kasi nasa-work ako ngayon, panggabi kasi ako sa hotel. Nag-work ako sa hotel. At yun nga, interesado naman ako sa podcast kasi bago sa akin, nakakapanood na rin naman ako ng mga ganyang, tawag dito, ganyan. Oy! Yes! Uy! Magandang balita na yan. Hindi ko natutuloy ulit. Abangan ninyo. Kasi minsan, talagang medyo nililigawan namin yung mga ini-interview namin kasi hindi yung ligaw na pagmamahal. Hindi po yan. Ako, hindi. Ay, like I said, mga kaibigan, ako ho ay mapagbiro lang. Minsan malambing. Uy! Kunwari malambing. Ano ko lang ho yan? Paano ba natin masasabi? Gusto ko lang ho kasi maging friendly. Paano nga sinabi natin na kaibigan podcast yan eh. Kapag ho yung medyo nakakausap po natin ng mga ganyan, nilalambing po natin yan. So minsan, natural lang, katulad sa Ilonggo tsaka sa Bisaya, yung palangga o ga. In general, parang sweetheart yan. Sa mga Tagalog, ewan ko kung ano ibig sabihin, meron tayong ginagamit na gano'n. Pero anyway,
hindi po automatic yun pag tinawag ko ang isang babae dito ng ga or palangga, ibig sabihin yan, syota ko na o mahal ko siya o nag-flirt ako sa kanya, ha? Hindi po yun ganun totoo. Just in case lang po sa mga non-Bisaya and Ilonggo friends natin na nakakarinig nito na alam niyo kung ano ibig sabihin nun. Hindi po automatic na pag ginamit ng isang lalaki yan sa mga ganitong conversation, ibig sabihin na yun, binabastos yung babae, ha? Pinaliliwanag ko lang po sa inyo kasi ayokong mapahiya tayo dyan sa mga ating mga kaibigan po dito po sa Kaibigan Podcast po natin. Like I said, we're here para bigyan ng hukay ng magandang platform. Makausap natin na ganyan. Tignan natin doon. Uy, bakit gising pa ito? Nako. Wait. Ito meron ho tayong isang nililigawan pa rin na isang hindi naman contestant. Guest. Kumbaga, guest. Sorry. Ito po ay mistisang half Indonesian at half Dutch. Yung tiga Netherlands po. At ano ho siya, beauty queen, tsaka judge po siya, tsaka ano tawag dito? Para siyang celebrity rin po dito sa Europe. Yun po yung ginagawa po ng The Kaibigan Network. Bumubuo po kami dito ng movie and film industry. And if you want to be part of it, just contact us. And like I said, marami po kaming pakulo. Abangan niyo yung website at talagang magugulat kayo para Netflix. Hoy! Ano? Tingin mo itong engineer ko na ito kung ano no. Hindi rin yan ang pa-effect natin. Dapat ito. Yes. So, abangan mo po yung ating streaming website po na ganyan. So, yung mga events po ng mga Filipinas po natin, ipalalapas po natin doon. Para ho kayong makilala. Lahat po. Kasi ho sa showbiz, talagang, tingnan nyo, kahit ho si Vice Ganda, meron siyang regular show. Maniwala man ko kayo hindi, although malaki binabayad sa kanya for sure. Hindi ko na lang huhulaan, pero alam ko kung magkano kinikita niya, more or less. Pero sa artista po kasi sa showbiz, pag wala kang exposure sa harapan ng camera o ng regular basis, nakakalimutan ka ng audience. Masama ho yan, malungkot, hindi pala masama, malungkot na realidad po yan. Malungkot po yan ang realidad, pero it's true. And katulad po nung yung mga ating mga sinasabi po na tawag dito, yung showbiz po kasi natin, ilan lang ang mga channels sa atin, nabawasan pa ng isa. So marami pong mga artista na sabihin na natin in general po, nagko-compete para sa airtime. Kumbaga, totoo po yan. Kung hindi, paano po ngayon si Direk Coco Martin? Uy, nakilala ko yan kahit papaano. Yes! Ayan. Si Direk Coco Martin, di ba sikat siya doon sa kanyang isang show na yan. Maraming nagpapasalamat sa kanya dahil yung mga artistang medyo hindi na nakukuha na nabibigyan ng roles, kahit papaano binibigyan niya ng trabaho. Katulad yan ni FPJ. Yes. Di ba si FPJ po kasi notorious po yan sa film industry po yan ng Pilipinas. Na si FPJ po, pati rin si Erap, pati yata si Mang Dolphy, mahilig gumagawa lang yan minsan. May mga pinikula ho silang ginagawa. Hindi ho para sila ang kumita. Para lang ho magkaroon ho ng trabaho yung mga stuntman, lightman, production crew, yung utility, caterer, tsaka yung mga ibang artista. Usually po yung, kunwari po si Sir Dolphy po na ganyan, nagpo-produce siya ng sarili niyang pinikula. Yung mga kaibigan niya na hindi na ganun kasikat katulad niya, sinasama niya para magkaroon ng trabaho. So, medyo madalang na po ngayon yan sa pagkakaalam ho natin. Madalang na ho ngayon yan. Ang balitang-balita na gumagawa ngayon yan is si Direk Coco Martin. So, kudos. Tsaka congratulations yan, Direk. Medyo malungkot lang doon sa Batang Quiapo. Madalas silang ginagawa ng
ng paraan pag kunwari tapos na yung role, namamatay. Huwag naman na sana nilang pinapatay lahat yung mga nag-guest sa kanila. Suggestion lang ho yun, direct ha. Hindi naman ako makikialam, pero makikialam na rin ako ha. Di ba? Hindi. Kasi yun ho kasi ang pinakamaganda kasi ang dating kumbaga sa istorya. Tsaka para ba hindi ka makalimutan. Kasi in fairness naman po kay Direk Coco Martin, yung mga ginigest niya ng mga artista na yung talagang gusto niyang matulungan, hindi naman yung binibigyan niya lang ng role na para dumaan lang sa harapan ng camera. Hindi naman, may mga speaking roles, mga kung ano-ano, ganyan. Siyempre action to. So, siyempre, hindi naman pwedeng si Direk ang mamatay, di ba? Diba? Yung character niya, hindi naman siya pwedeng mamatay doon. So, syempre, hindi naman pwede rin si King Domingo dahil mahirap po maghanap ng sexy actress na magaling ring umarte. Oy, di ba? Ma'am Kim, sana naman mag-guest kayo dito sa Kaibigan Podcast. Yay! Yes! Maraming mga, ito mga nasa Saudi, Middle East na ganyan. Nako, alam kong gandang-ganda kayo kay Ma'am Kim. Kim Domingo, ha? Yan po yan. Kasi, ang laki ng improvement ng performance ni Kim Domingo simula nung napunta siya yung nasama siya kay Direk Coco Martin. Kasi si Direk Coco Martin ngayon, lahat ng hawakan niya nagiging ginto eh. Di ba? Uy. Totoo yan. Paano siya umuunlad? Kasi hindi siya madamot. As far as I'm concerned, tsaka sa mga nababalita ko, mga kakilala ko na nasa showbiz po, yung mga katulad ko po kasi nagkaroon ako ng chance na makapagtrabaho ng maliliit na yung mga production assistant. Madaling salita ho yun, PA po kasi katulong po yun. Pero siyempre pinaganda. Tsaka hindi naman po kami yung naglilinis ng bahay, kumbaga. Pero paminsan-minsan siguro meron nun. Anyway, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. May mga artista po na yan, at lalo na ito, kilalang-kilala si Direk Coco Martin. Si Direk Coco Martin, marami na nabigyan ng trabaho. Hindi niya sinosolo yung kasikatan, hindi niya sinosolo yung blessings. Marami talagang siyang natutulungan. At talagang maniwala po kayo sa hindi, yung Philippine showbiz industry po natin, hirap na hirap po makabangon simula nun sa COVID. Yes po, malaki ho ang pinagbago ho ng industriya ng sining sa Pilipinas dahil kay COVID. Kawawa yung COVID dahil lahat na lang ng bagay sinisisi po sa COVID. Pero on this particular case po kasi talaga, it is true na yung COVID po talaga, it really destroyed yung momentum ng Philippine showbiz industry po na yan. Maraming mga artista, mga singers, nakala ninyo sikat or favorite ninyo pero medyo kulang ang kanilang mga gigs. Nakakalungkot po. Hindi naman po pwede kasi lahat ng mga, sabihin na natin mga kinakapos po ng gigs po ng mga artista, pwede pong lumabas po doon sa show ni Direk Coco Martin. Magiging musical na yan pag nangyari yan, di ba? Pero again, maraming salamat po kay Direk Coco Martin for helping the little people po na nasa industriya po ng showbiz po sa Pilipinas. Na maniwala po kayo, hindi po makakatotoo lahat yung mga napapanood natin o mga nagugustuhan yung mga pelikula palabas nang wala po yung mga iyan. Yes. So, yung mga kaibigan ko, mga nakasama ko sa set, kilala niyo po kung sino kayo dyan, yung mga cameraman, lalo na yung mga cameraman dyan, yung iba nawala ng trabaho dahil nawala yung istasyon, nalulungkot po rin ako doon. It's sad. Totoo po yan. Yung iba napilitan mapunta sa Qatar nung World Cup, although yun maganda trabaho nila doon, pero yung iba po kasi hindi na nakapag-abroad. Yung mga ganun, for one reason to another. So again, Direk Coco Martin, maraming salamat po for helping in your
not really little way kasi big way po yan, pero big deal po yan sa mga ating mga kasama sa industriya na magkaroon po ng trabaho. So again, maraming salamat ko. Direk Coco Martin for mabuhay po kayo at more blessings. Ayan po, like I said, ang The Kaibigan Network po hindi kami bawal mag-mention ng ibang artista. Yung station, oo. Pero yung mga artista, kung may magaling pong artista, may mabait pong artista na from other networks po na ganyan, pupurihin ho namin kung dapat hong purihin. Oh, di ba? Yes po mga kaibigan. Uy, nga pala, speaking, ito rin pala, we scored a major upset po sa basketball. So doon po, I'm very sure mga kababayan po natin na basketball crazy po, tinalo natin ang All Blacks, yung basketball team po ng New Zealand. At alam ko ilang beses na tayong tinalo niyan o madalas tayong natatalo, pero on this particular one, nanalo po ang Pilipinas. Yes. Alam niyo itong si Kai Sotto, simula ho ito nung napunta sa Japan, lumakas po ang kumpiyansa niyan lalo. Tsaka, sayang, magkaroon pa sana siya habang bata pa siya, no? Kailangan niya talaga magkaroon ng muscle, bulk. Kasi sentro hindi siya mapapasok sa NBA ng yung ganong kanipis ng katawan. Kasi, ano nga pangalan nito si Webby? Yung French na matangkad. Kita mo na, itutulak pa rin siya ng mga players. Kasi hindi siya malaki katawan niya pero matangkad siya. Mas matangkad pa yun si Webby na yun. Yung pong, hindi ko matanda kasi mahaba ang spelling ng pangalan niya. Itong French na basketball player po na napunta sa NBA po na saksakan ng tangkad pero magaan ang paa. Diba? Si Webby yan Alam ko Webby ang nickname niyan maganda laro niya pero ang problema kasi niya yung naitutulak siya. Si Lebron na lang. Konting balikat lang yan. Naiuusad niya si Webby na yun. Si Kai Sotto, similar ho ang pangangatawan nila. Alam niyo kasi pag matangkad kasi parang slow motion kumilos. Pero mabilis po yun. So totoo lang, kung sa mga nakakalaro ng basketball, which is almost all Filipinos naglalaro niyan, pag yung matatangkad ho kasi parang mabagal kumilos, pero pag kayo nakalaro mo na mabilis na yon. Pero may mas mabilis pa doon na kapwa nila matatangkad. Yun ang problema sa NBA. Whether we like it or not, aminin natin, ang NBA po rin ho ang Premier League pagdating po sa basketball. The best of the entire world ay andoon. Or most of them are andoon. Or doon papunta. So, kita mo si ano yung maliit na nakalaro nakalaban yun sa B-League ni Kai Sotto, yung maliit na temporary player pa yun, yung Japanese player na maliit lang. Wala pa yata yung 6 foot ay naglalaro ngayon doon. Pero point guard siya, pero magaling, mabilis. Wala ngayon kasi isa siya sa pinakamaliit yata ngayon sa NBA. Ang problema doon, yung mga matatangkad, hindi siya mahahabol. Kasi yun naman ang pagkakaiba ngayon yan. Alam niyo, di ba, pag ikaw sa basketball, medyo hindi ka naman kaliitan, yung mga below 6 feet, mabilis ka naman kumilos, tingnan, pag naglalaro ng basketball. Compared doon sa mga 7-footer na parang slow motion, pero hindi naman naka-slow motion. Di ba? Yes po mga kaibigan. So again, congratulations sa kay Coach Tim Cone. Ang dyan ako. Maraming salamat po sa inyo lahat yan. And ano pa natin ang pwede natin pag-usapan po dito ngayon sa ating isang episode na naman po ng Kaibigan Podcast. Uy! Naalala ko rin po mga kaibigan. In passing lang po, gusto kong paalala po sa inyo. Yung mga nakakatanggap kayo ng text na may mga link, wag na yan pipindutin. Kahit po yung doon sa social media, yung mga, di ba minsan may nakikita kayo dyan yung click amen if you love Jesus Christ, or kung talagang tiga galito kang probinsya, say hi, or kung ano man.
pag ho yan, tiningnan nyo talaga yan yung binuklat nyo kung saan yung link ng gagaling. Magulat kayo, hindi ho yan Filipino. Maniwala po kayo. Alam nyo ako, meron ho kasi akong IT background. Tsaka I do some IT ho dito sa Sweden. Ang one time, kasi ganito ha. Pag ako nakakakita ng mga ads na ganyan, mga makukulit na ads na Facebook, pinipindot ko yung 3 dot sa kanan, tapos nilalagay ko yung block agad. So, totoo lang, mas marami kong block kaysa sa friends. Pero yung mga binablock ko po na yun, hindi po yun yung mga actual na tao, mga profiles po yan. So, may interest yung binablock yan, sige. The more na palagi niyong ina-accept, sinishare, or kumakagat kayo sa mga ganun, mga ano tawag dito, yung mga post na ganyan, yung mga dinadaan kayo sa mga hugot lines. Most likely po yan na scam. Meron ako nakita nun yung kaya doon ho sa mga Katoliko natin mga kaibigan sa buong mundo, di ba kilala niyo naman si Sacred Heart, di ba? So marami po yan mga deboto doon sa mga kaibigan po natin mga Catholics na ganyan. May nakasulat doon typically nakalagay, if you love me, type amen o click amen or something na gano'n. Alam niyo sa totoo lang, nung binuklat ko yun kung saan nang gagaling, meron po kasi kaming paraan sa mga IT po kami. Meron po kaming paraan na hindi ko maituro sa inyo kasi matututunan po nung iba, inaabuso po. Okay. Pero to make the story short, galito yan. Nung tin-race ko, kung saan mapupunta, kung kinlik mo yon, alam niyo kung nasaan? Na isang bansa po na hindi Katoliko. At sa pangalan pa lang po, alam niyo nang hindi Katoliko. Kung Katoliko man lang o Kristiyano man lang yung malamang po yun na scammer. I'm very sure hindi siya yun mismo yung profile na yun, malamang ginamit lang niya or something. Madalit salita po kasi, sa computers po kasi yes or no lang. Okay? So ganun rin po yan sa mga social media. Pag ho kasi kinlik niya yan, parang ho na rin nagpaalam niya na yung yes or no na nakikita niyo minsan, nakasulat dyan kahit doon sa no, yes. Yes, totoo po yan. So, ibig sabihin wala kang panalo. So, alin ang pindutin mo dyan? Paano minsan mga tanong dyan is, would you like to delete? Would you receive money? Click yes or something to receive this money. Ganon. Paano may mga link yan yung para mapunta kayo sa ibang website? Yung iba ho niyan, may programming po kasi yan na madali lang na para bang na pag pinindot mo yon o kinlik ninyo, shinare ninyo, automatic po na nakalagay na doon na, yes, I permit this account to access my computer. At ang ibig sabihin po nung to access my computer, doon na ho yung marami ko, like I said, nako, aminin nyo, marami mga Filipinos na nahahack daw ang kanyang computer. Doon po kayo nadadali. Yung mga ganyan. Yung iba naman ho kasi inaaway niyo po, alam ninyo, ang mga scammers, saksakan ng kapal ng mukha niyan. Hindi, kahit anong mura ang gawin ninyo, hindi ho yan mahihiya. Kasi ito, aminin ko sa inyo, marami pong mga bansa na mga ibang foreigners, hindi ko na lang ho babanggatin at sasabihin na naman racist. Hindi pala, doon sa kultura nila, hindi po yung tao yung kultura. Iba po yung kultura sa tao. So yung kultura po kasi yun yung set ng rules na pinaniniwalaan nila. Katulad natin, mapagbigay tayo, hospitable, marunong ganito, ganyan-ganyan. Yung mga tinitingnan natin mabait para sa atin, marami pong lugar ho sa Pilipinas, sa buong mundo na hindi ho nila yan pinaniniwalaan. Yung katulad ng utang na loob, yung pakikisama. Hindi po, mas maraming hong foreigners ang hindi ho naniniwala doon sa mga ganoon. So that's why yung mga kaibigan natin tika Saudi, tsaka yung mga marami kayong nakakasama na galing rin sa same level ng mga countries natin na ganyan. It's a dog-eat-dog world. Okay. Sa madaling salita po, ang scamming po kasi,
talagang ho ang target po niyan, yung sakim, tsaka yung greedy. Wag ko kayong magagalit kasi totoo naman po yun. Yung bang sumali ka o nakatanggap ka ng malaking package na may MacBook Pro, may iPad, may sapatos, pero naharang daw sa customs. Baka sweetheart, pwede mong bayaran muna kasi para makuha natin, ganyan-ganyan. Alam niyo, sa totoo lang mga kaibigan, wala akong taong magpapadala ng ganong kalalaki sa isang taong hindi mo naman kilala. Diba? Ako nga ho, mga kaibigan, hindi niyo ako padadala ng pera, diba? Oh. Totoo yan. Oh, sino gusto magpadala ng $100 o $10 sa akin? Uy, thank you yan. Uy, by the way nga pala, speaking of padala, meron ho kaming Patreon account para ho doon sa mga gusto nyo ng special treatment sa TKN po. Patreon account, hanapin nyo lang po yung The Kaibigan Network. Doon lang yun. So, pwede kayong magbigay ng konting tulong, pangkape, yung mga ganyan. Ako, maraming salamat po in advance. Kung medyo itutulak po kayo ng inyong magandang espiritu dyan. Maraming salamat po. Although may nagbigay na, maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Babalik po tayo doon. Paano ho kayo na papasok po yung mga cellphones ninyo? Paano nako-compromise po ang mga accounts ninyo? Kasi yung mga kiniklink yung link, binibigyan nyo ng permission na makapasok sila sa ano. Kasi sinisigurado ko po sa inyo, sa IT po, kahit po yung cellphone po ay IT po yan, hindi po makakapasok ang outsider kung hindi nyo bibigyan ng permission. Pero pwede ho kasi yung permission na yun, yung nakikita nyo sa labas na yes or no, o kung ano man na nakasulat, o iba ano man picture. Pag ho talaga hindi ho honest yung programmer, pwede ho nilang ilagay yung, kumbaga yung parang santo ang nasa harapan, pero kasamaan naman pala ang nasa likuran nun. Ano po yun? May mga tao po kasi talaga, may mga cultures po pala, sa dami na rin na nakilala kong mga iba-ibang lugar, mas maluwag kumbaga yung pananaw nila. Kasi po may nakilala nga ako ng mga groups ng mga foreigners galing sa isang kultura na sa kanila pala, hindi masamang manloko ng pera. Yung tinatawag sa atin sa Pilipinas, yung manghuthot or yung mga kasi alam mo katwiran nila, sinasabi nila na pumapayag naman ng mga tao. Yun. So, wala kang magawa eh. Pero of course, mali pa rin yung ginagawa nila sa majority ng kaya lang doon sa kung saan man sila lumaki, yun yung katwiran na ganun, parang okay lang. Kasi may mga lugar ko talaga sa mundo, mas marami pa sa iniisip ninyo na ang pera po kasi yung pagiging mayaman po ay talagang makapangyarihan, tsaka yun ho talaga sinasamba nila. So doon sa mga kaibigan natin sa abroad at yung mga mahal nyo sa buhay sa Pilipinas, talagang hindi nyo dapat ginagawa yan kasi talagang yung pinaghirapan yung pera, mawawala po yan. Yan po yan. So, sabi ko nga sa inyo minsan may nakausap ako sa Pilipinas, to make the story completely shorter. Minsan nasasaktan po kasi kami na minsan kami mismo, hirap na hirap kaming bayaran minsan sa trabaho ng kapwa natin Filipino. Pero may mga napapanood kami mga Filipinos na dahil lang foreigner, na hindi nila nakikilala pa, lalo na yung mga cryptocurrency na ganyan, nawawalan daw ng milyon, 100,000 peso. Biro nyo mga kaibigan, magtitiwala kayo sa isang tao or isang account na wala kayong idea kung saan nyo mapupuntahan. At lalong-lalo nang sigurado na wala sa Pilipinas yan. Ang pera ho kasi pag lumabas na sa Pilipinas, hindi na yan makakabol. Ayan ho yan. So, kayo, minsan kasi masama loob namin kasi
minsan yung kung sino pa yung legitimate na business, alam to ng mga Filipino-owned businesses sa buong mundo, hindi lang po dito sa Europe, na pag Pilipino na transactions, para kang dumadaan sa butas ng karayom. At alam niyo kung ano, baka mamaya yung 1,000 pesos lang yung dadaan ka pa sa butas ng karayom. Pero pag foreigner, nako, okay lang. Kasi foreigner siya eh. Di ba? Totoo po yan. Bago kayo magalit sa akin or bago kayo magtampo. Like I said, the Kaibigan Network po, nagsasabi po ng totoo bilang inyong kaibigan. Okay. So, ganito gawin na lang natin. Bago tayo magkatampuhan, tsaka bago tayo magkalungkutan dito, paalala lang po, lahat ng sinabi po namin yan, totoo po yan. Hindi po yan fake news. Hindi po namin hinuhulaan yung mga sinasabi namin. Pinag-aaralan po namin yan. Hindi po ako magpapayo sa inyo kung hindi ko talaga personally aware, personally marami kong nabasa at pinag-aralan ko po yan. So yung pananahi, basketball, pagluluto, huwag niyo ho akong tatanungin kasi wala ho ako talagang kakayahan dyan. Pero ito sa mga ibang bagay po, katulad ng IT, tsaka yung pagpapayo po ganyan. Kasi nung dati po, yung kung alam niyo yung Pinoy in Europe po na Filipino page po sa Facebook na maraming salamat po doon. Buhay pa yun hanggang ngayon. Don't forget. Mga kaibigan po, anywhere in the world, add nyo lang po kami sa Facebook. Royce Hipolito, ROYCEHIPOLITO. Hanapin nyo rin po yung The Kaibigan Network o yung doon sa YouTube po yun, The Kaibigan Podcast, tsaka yung Royce in Sweden. Kontakin nyo po kami kung gusto nyo po ng free counseling. Wala ho itong bayad, confidential po ito, wala ho itong kapalit, hindi ho ito tungkol sa politika, hindi po ito religious, wala po ito. Ito po ay pawang proper counseling po para mabigyan kayo ng ibang anggulo doon sa hinaharap niyong problema o krisis po na dinadaan ninyo. Okay? Andun na po tayo lahat para maiwasan po natin. The best way po para kayo umunlad is mabawasan ang dami ng problema. Yung hindi po paulit-ulit. So again, like I said po, hanapin niyo lang po kami sa social networks po, ganyan. At sa Instagram, yung The Kaibigan Network. Sa Facebook po, ayan. Marami po kami mga pages ng The Kaibigan Network. Yung Royce Hipolito po. Please get in touch. PM nyo lang po kami. Everything is confidential po. Pero, like I said, katulad po nung kaninang binanggit po namin, hindi kami nag-entertain ng mga mystery callers. Okay. Pag po kami ay tinawagan nyo at ayaw nyo magpakilala, hindi na ho namin kayo i-entertainin. Hindi po namin sasayangin po ang oras namin. Kasi, like I said, marami pa hong taong gusto namin matulungan. Hindi ho namin sasayangin ang oras namin sa taong masyadong maraming tinatago. Kasi kung hihingi tayo ng tulong, kailangan ho namin maintindihan kung totoo yung sitwasyon ninyo. Kasi lahat ng mga nagtatanong sa amin, ginagawa ho namin ng way yan para ma-verify. Unang-una kung totoong tao kayo, yung mga circumstance ng sitwasyon ninyo, minsan yung nabe-verify po namin yan para lang mas makuha namin yung 360 na situational awareness po kung yung bang kwento mo ay talaga nagtutugma-tugma. Kasi kung humihingi ka naman ng tulong, hindi naman siguro big deal kung i-confirm lang. Kasi madali ho kasi magkwento, pero pwede ho tayong makasira ho kasi ng buhay ng may buhay. So, pag-isipan po natin yan mga kaibigan. So again, nakikinig po kayo sa The Kaibigan Podcast dito po sa Stockholm, Sweden po. Sa kanang lamig, -8 pero -16 ang pakiramdam. Super lamig po yan. Although doon sa ibang parts ng Sweden, nasa -30 plus na yun. So talagang super lamig po yan. Ingat po kayo yung mga, kahit po pala sa Italy, which is on the other side ng Sweden po yan, may kitreat 1,500 kilometers po ang layo namin sa Italy na ganyan, malamig rin pala doon. So, ingat po kayo lahat. Halos po lahat ng buong Europe ay malamig. Okay, so kami po ay nagsasabi sa inyo na keep warm,
uminom kayo ng vitamin C, orange juice para ho kayo ay hindi ho masyadong magkasakit. Kasi talagang iba ho ang lamig dito po sa Europe ngayon and some other parts in the world. So, okay. So mga kaibigan, nandito na naman tayo sa part ng show namin na we would like to say goodbye for now. Yes. Hindi po ako natutuwa na mawawala na kami or matatapos na kami, pero it's that time of the show na we have to say goodbye for now. Kasi pagbibigyan naman natin magpahinga yung ating mga kaibigan po ng mga mekaniko, engineer, construction workers, yung mga nasa merchant marine. Ako, maraming salamat po dyan. Saludo po kami sa inyong lahat. Ako, yung mga domestic service workers natin na nag-iisa sa buhay. Para sa inyo po itong mga episodes natin na ito para meron ho kayong makasama sa buhay ninyo. Kung hindi lahat kasi ng oras pwede nating kausapin ng mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin. So, pakinggan nyo po ito. Ito, pagkakataon nyo na may makausap. May papakinggan, maiba naman tayo ng konti. Hindi nyo kailangan panoorin yung video part nito kasi para makalusot tayo sa mga boss natin, ha? So again, maraming salamat po dito sa inyo from the Kaibigan Podcast, from our station to yours. Maraming salamat po. Good night!